Isang magandang araw na naman sa inyong lahat mga ka-Dealabers. So, hindi tayo nakaka-upload dahil sa madami tayong ginagawa. So, ngayon lang ulit tayo naka-upload. So, problem ng gagawin natin ngayon dinala sa atin ay no power. So, wala siyang power o kahit display dyan sa segment niya o sa ano natin, sa panel natin, wala talaga siyang display. Yan ang alamin natin. Let's get started. Bali, ito na, nabuksan na natin siya. So, una muna natin gagawin, mag-check tayo dito ng power supply. So, kita nyo naman, yung power supply, yan, wala nang ang tornilyo. Iwan ko ba't wala na itong tornilyo. Check natin muna yung power supply. So, baka may tuminginan nito. So, grounding natin. So, nakita natin dun sa tag ng power supply, negative 15, positive 15, 5 volts lang ang kailangan natin masukat. So, nung pag-test natin, meron tayong nasusukat na negative 15, tapos yan, almost positive 15. Tapos yung 5 volts. Yan, 4.9 or 5 volts. So, ibig sabihin, good yung power supply natin. So, walang problema. Wala nang tornilyo yung power supply. Bakit kaya? So, baka may tuminginan nito. So, next natin na gagawin, i-check natin tong low drop regulator natin. Bali, may dalawa ditong low drop regulator natin. Yung isa ay 3.3 yan, 117, 1117, 3.3. Yung isa ADC o adjust, nasa 1.2. Yan. So ito, 3.3, magsusupply siya dyan sa isang low drop regulator na 1.2. Siya na rin magsusupply ng ano natin, ng lens at yung system natin. Tapos minsan bihira naman tamaan yung capacitor dyan, yung mga maliliit na capacitor. So bihira naman yung tamaan. Basta naka-repair na kasi ako ng ganito nung nagka-problema, may shorted ako na-detect. Ang problema, yung pinaka main IC na gamit pa ako ng short killer para makita ko lang. So meron tayong 3.3. So diba, o good yung isa, 3.3. So kita nyo naman, meron tayong 3.3, tapos yung isa ay wala. So, K o ohms yung na-detect natin. Set natin sa DC para sigurado tayo. Yung isa, meron tayong 3.3, magsusupply siya papunta dito sa 1.2. So, kita nyo naman, wala siyang 1.2. So, yan ang aalamin natin. 0.2 lang. So, may posibilidad na may shorted dito. Kadalasan kasi may shorted dyan. So, check natin yung mga filter capacitor dyan. Ay, hindi pala filter capacitor. Yung mga capacitor dyan na kulay brown. So, check natin kung mag-buzzer siya dyan. So, i-check natin. Pag may nag-buzzer dyan, so hindi natin itutuloy kasi kadalasan tinatamaan yan yung main IC. Bihira kasi tamaan yung capacitor dyan. Kasi nakailan ganito na ako, Rina 3. So, nakailan na ako nito. Nagka-problema yung IC, gumamit pa ako ng short killer para makuha ko lang, mahanap ko yung pinaka-shorted niya. So, check natin kung mag-buzzer dito. So, yan o. Bali, ang gagawin natin to, grounding natin ulit. So, nakasit na yan sa buzzer o sa continuity. So, yung mga capacitor na maliliit. So, sa kabila, mag-buzzer yan kasi naka-grounding o naka-ground. Yung isa, kabila niyan ay dapat hindi mag-buzzer na. So, lipat-lipat nyo lang. So, dito sa mga katabi niya. So, okay naman siya. So, basta gi-grounding nyo, yung kabila niyan, magbabuzzer kasi naka-ground, yung kabila ay hindi. So, ibig sabihin, wala tayong na-detect na shorted dito. May posibilidad na may tama tong regulator na to. Itong 1117 na ADC. So, ganun din ipapalit natin. So, mag-actual tayo. Hindi natin alam kung sira talaga to o may nagkakain dyan ng supply o nag-drop o pinapadrop yung supply. So, hindi natin alam. So, ang gagawin natin, mag-actual tayo, magpapalit muna. So, tatanggalin natin itong mga ka-G-Lovers, itong 1117 na low drop regulator. So, solder ko na lang. Minsan kasi, pag hinahatir ko to lumulobo yung board. So, solder na lang natin.
So, pa-promote muna ng channel ko mga ka-G-Lovers. Kung bago pala kayo sa ating channel, please subscribe and pahit ng notification bell para updated kayo sa bawat ina-upload ko na video. Kung sa FB page so napapanood, so papalo pa share and palike na rin. So, kita nyo na kanina, nung pag-test natin, hindi gumagalaw yung motor, yung bala natin dyan, at yung lens hindi gumalaw kasi hindi gumagana yung display. So, hindi talaga siya mag-i-ikot, so hindi siya gagana. Totally, hindi siya nag-boot o hindi siya nag-on. So, tanggalin lang natin to, tapos actual natin siya papalitan. So, wala naman tayong na-detect na shorted, pero pag may na-detect yung shorted, minsan talagang yan, alam ko na yan, minsan talaga o kadalasan tinatamaan yung main IC. So dahil wala tayong na-detect na shorted dito sa may mga katabi nito, itong papuntang output na o dito wala naman shorted sa 1.2, wala naman tayong na-detect na shorted, so ibig sabihin may possibility na okay pa yata to. So okay pa yung main IC natin dyan. So baka ito lang yung problema, pero hindi pa natin alam, i-check pa natin. Yan, medyo matagal lang tanggalin kasi dikit na dikit, matagal na siguro to. So medyo luma na, may corrosion na nga ng konti. Yan, tanggalin lang natin. So pwede nyo naman hot airin, kaya lang minsan lumulobo yung board nito, kaya hindi ko na minsan hot air. Yan, natanggal na natin. So next natin, kukuha tayo ng pampalit. Syempre, hahanap tayo dyan ng pampalit. Yan, linisan lang natin. So kumukuha lang ako ng pampalit mga ka-G-Lovers, naghahanap ako. So wala kaming ganitong tenda. So ang ginawa ko, humanap ako sa mga scrap ko ng ganitong parts. So ADC yung hinahanap natin. So nakakuha na tayo. Ito nakakuha na tayo. ADC lang, ADC din to. Yan. Adjust. So ibig sabihin, depende sa tinitrigger, kaya depende sa output niya. So hindi to naka-fix voltage. Yung isa naka-fix voltage na 3.3. So kabit lang natin to. Kabit lang natin to. Ito yung bago natin. Yung isa ay hindi pa natin alam kung sira ba talaga yon. Yan yung isa, kasi hindi pa natin natatry. Ganito lang yung gawin nyo, i-actual nyo na lang para matesting nyo talaga na kung dyan yung problema. Kasi kung hindi naman mag-on yan, so recheck tayo, hahanap tayo, iisa-isahin natin. So kanina wala naman tayo na-detect na shorted, baka ito lang naman yung tinamaan. Yan. So medyo mahirap lang, pasmado na yata kamay natin ng konti. So mahirap lang na itutok sa tamang posisyon. So kabit lang natin to. Yan. Pag nalagay natin yung isang paan niya, nasolder natin, diretso na rin yan. So pag ganun nang nangyari mga ka-G-Lovers, good yung power supply, check nyo agad itong dalawang regulator natin na to. So dapat meron tayong 3.3 at yung isa ay 1.2. So minsan 1.3, 1.2. So depende. So dapat may masukat tayo dyan. So palitan muna natin itong mga ka-G-Lovers para malaman natin. Pag doon pa lang sa 3.3 ay drop na talaga. So ibig sabihin pati itong 1.7 ay drop na din yan. So recheck nyo, baka may shorted. So okay, naikabit na natin siya. Yan. Basta importante yung gitna, makadikit na maigi yung output natin. Okay lang magturukotan ng tulong niya. Okay lang magturukotan ng tulong. So ayan na mga ka-G-Lovers, almost tapos na tayo. So pwede na natin itong testingin. So mapapansin natin kung iikot yung motor natin dyan o umikot yung disc natin dyan, ibig sabihin good na. Tapos gumalaw yung lens. So ibig sabihin good na yan. Pero pag hindi umikot, check tayo, baka may problema. So may problema pang iba. So may yan lang naman. Okay, sinigurado ko lang na naikabit na maigi, nakadikit na maigi para maganda. Para maganda. So nilinisan na natin siya. Yan. So sa mga baguhan, sana naiintindihan niyo yung
ginagawa natin. So step by step na lang to. Hindi na natin hindi na natin pingas forward, maitsin lang naman to para mas maintindihan nyo. Kasi yung proportional, kabisado na yung mga ganitong trouble, yung mga tubuhan lang. So kita nyo naman, gumana na siya. Yan, nag-load, iikot na yung disc niyan. Pag okay yung lens. So may ikot yung disc, yan po, gumalaw yung lens, may posibilidad na okay na rin to. So check natin yung sinasabi ko sa inyo yung voltahe ha. Ay, maayo kung ano ka na design. Dawa mag tuda ko lang kay. Ibang design. Pero bilog man siya. Yan. Pero bilog man siya. Iya, ako rin ako laon. Wait. 1.2 nga pala mga ka-G-lovers. Oh. Medyohan ko na. Yan, 1.266. So, okay na to mga ka-G-lovers. So, gumana na rin naman. Walang ang design. Yan, gumana na. Tapos, next natin ay try na natin sa display. So, kapitan natin yung TV natin. Tingnan natin kung mag-play o meron na siyang mga information. Ito, nakikabit na natin. Meron na siyang mga information. So, hindi natin patutugtugin. Baka makapirit ulit tayo nito. So, yan naman ka-G-lovers. Thank you very much sa lagi yung pagsubaybay sa ating channel. Yun lang pala yung problema natin, yung low drop regulator natin na adjust. So, 1.2. So, maraming salamat sa lagi yung pagsubaybay sa ating channel.